Good morning, magandang umaga po sa lahat at welcome again sa aking channel at welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayon ay babasahin naman natin ang Job ulit ng 14 to 16, no? Chapter 14 to 16. So sabi dito sa chapter 14, nakarugtong kahapon, no? Ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Tinitingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Ulitin ko lang, sabi sa verse 4, mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sa simula pa'y tinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan at lubayan mo na siya at pabayaan nang makatikim naman kahit kaunting kaginhawahan. Kahoy na pinutol ay may pag-asa muli itong tutubo at magsasanga, kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno sa kinatatanam niya. Ngunit ito'y nag-uusbong kapag diniligan, ito ay magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan, paghatol ng kanyang paglagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tulad ng ilog na tumitigil sa pag-agos at gaya ng lawa na ang tubig ay nauubos. Ngunit ang tao kapag namatay, hindi na babangon hanggang ang langit ay maparam. Itago mo sana ako sa daigdig ng mga patay hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan at muli mong maalala ang aking kalagayan, sabi niya. Kung ang tao ay namatay, siya kaya'y muling mabubuhay. Ngunit para sa akin paglayo ko sa hirap at ang at aking ano, ngunit para sa akin paglaya ko sa hirap ay aking hinihintay. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot. Sa iyong nilikha, ikaw ay malulugod. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan. Di mo na tatandaan ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin. Lahat ng kasamaan ko'y iyong papawiin. Darating ang araw, naguguha ang kabundukan. Malilipat ng lugar, mga batong naglalakihan. Sa buhos ng tubig, ang bato ay naaagnas. Ang lupang matigas sa baha ay natitibag. Gayon ang pag-asa ng tao. Kapag iyong winasak, nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho. Sa sandali ng kamatayang nagbabago ang kanyang anyo. Anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman. Hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Ang kanya lamang nadarama ay sakit ng sariling katawan. Ang tanging iniisip ay ang sariling kalungkutan. Ang sagot ni Ephas na taga Teman, mga salita mo ay pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang, sabi. Ang sinasabi mo ay salita ng isang hangal. Di ka maliligtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos at nais mong hadlangan ang sa Kanya'y dumudulog. Kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Ang mga
humahatol sa iyo ay hindi ako, salita mong binibigas ang humahatol sa iyo. Akala mo ba ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano o sa palagay mo ikaw lamang ang may talino? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matanda pa sa iyong ama, sabi. Sabi pa dito, inaaliw ka ng Diyos ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso nang gagaling. Bakit? Nagmamatigas pa, ipinipilit ang sarili. Mga mata ay nanlilisik kapag tinitignan kami. Bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubuntun at sa Kanya inuukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel tiwala ng Diyos ay di lubos, kahit silang nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Ganon pa kaya ang taong sabi dito. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama. Makinig ka at sa iyo'y aking Makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin ang lahat ng nakita ko at naabot ng paningin. Mga taong matalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanan inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain sa kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig na nakakatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buwitre naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niya nga madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang naghahari sa buo niyang katauhan, parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginawang pagsuway at ang palagi niyang hamak ay kanyang kalasag. Pinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag at ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nananakop ng maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam, ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Sa gitna ng dilim siya ay magkukubkob, siya ay matutulad sa punong kahoy na nasunog na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran tulad ng sangang nalanta, di na muling mananariwa. Makakatulad niya'y ubas na kahit hilaw na bungay nalalaglag, at tulad ng ulibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama, masusunog ang bahay nasa suhol nagmula. Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan. Pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Idinaing ni Job ang ginawa sa kanya
ng Diyos. Sabi dito sa sa chapter 16 Sumagot naman si Job, narinig ko ng lahat ang inyong mga sinabi. Gayon, kayong lahat ay mang-aaliw na walang silbi. Wala na bang katapusan mga salita mong walang laman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Sabi ni Job. Kaya ko rin sabihin ang lahat ng sinasabi ninyo kapag kayo ang dumaranas ng hirap kong ito. Ibig sabihin kaya ko rin sabihin ang lahat ng sinasabi nyo kapag kayo ang dumaranas ng hirap kong ito. Matatambakan ko rin kayo ng salita at payo. May kibit-balikat, may iling pa ng ulo. Ngunit ang sasabihin ko ay pampalakas ng inyong loob, mga salitang bibitiwan, pampabawas ng kirot. Sabi pa, kung ako'y magsasalita, hirap ko'y di maaalis. Kung magsasalo sa walang kibo na mayroon pa rin ang sakit. Pinalulupaypay ng Diyos ang aba kong katauhan at nilipol pa niya pati aking sambayanan. Nakadikit na sa buto at kulbot ang aking balat, larawan ng mga hirap ng aking dinaranas. Ito raw ay katunayan ng aking kasalanan, sabi ni Job. Dahil sa matinding puot niya sa akin, halos ako'y kanyang pagputol-putulin, mga matay ng lilisik. May puot kung tumingin, nilalait ako ng mga tao, pinapaligiran at sinasampal ako. Ipinaubaya na ako ng Diyos sa masama, pinabayaan sa mga taong walang awa. Sa aking pananahimik ako'y kanyang ginambala, sinakal, dinurog at pinuntirya ng pana. Tinamaan ako ng pana sa kabi-kabila, sugat ko'y malubha, ngunit wala pa rin siyang awa. Paulit-ulit niya akong sinugatan para siyang mandirigmang galit na galit sa kalaban. Sabi pa rito, ako'y nakasuot ng damit panlungsa, nakaupo sa alikabok, kataway nanghihina. Saka iyak ko'y pula na ang aking mukha, mata ko'y walang nang makita pagkat namamaga. Wala naman akong ginagawang masama. Panalangin ko sa Diyos ay tapat at walang daya. Huwag mong tabunan o lupa ang aking kaapihan. Huwag ipagkait sa akin ang hangad kong katarungan. Ang aking testigo ay nasa langit. Siyang magtatanggol ng aking panig. Mga kaibigan ko sa akin humahamak. Kaya sa Diyos na lamang ako iiyak, sabi niya. May magtatanggol sana sa akin sa harap ng may kapal, tulad sa kanyang kaibigan. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y pupunta na sa huli kong hantungan, sabi niya. Yun, puro pa rin si Job, puro paghihinagpis pa rin ang sinasabi. Pero yun nga, sinasagot naman siya ng mga kaibigan niya, di ba? Pero yun nga, kahit na ganun pa rin, sabi pa rin ni Job na sa Diyos na lang daw siya iiyak, So, dapat naman ganun talaga ang ating mga ginagawa, Kagaya din kahapon na patuloy din na nagsasalita si Job ng kanyang mga nararamdaman sa sama ng loob, Sinasabi niya sa Diyos, naririnig ng kanyang mga kaibigan. At ganun pa rin ngayon, masakit pa rin ang nararanasan niya, Ganun naman din ang mga tao talaga, sa tuwing tayo magkakaroon ng matinding suliranin, ay kung minsan ay nasisisi natin ang Diyos. Bakit po ganito ang ginawa niyo sa akin? Bakit po ganito, di ba? Pero ang lahat ng 'yon ay mayroong reason, kaya nangyayari 'yun. Hindi kaya tayo rin na may pagkakamali, tayo rin kaya ang may pagkukulang, o tayo rin ang gumawa kung bakit nangyari sa atin 'yun. Huwag natin sisisihin ang ating Diyos, At sinasabi rin niya na kapag tayo'y dumaranas ng
kalungkutan, o paghihinagpis o paghihirap, kumikilos sa atin ang Diyos. Kaya siya kumikilos, 'di ba, tayo'y lalong lumalapit sa Kanya, 'di ba? Sa tuwing tayo'y naghihinagpis, lalo tayong lumalapit sa Kanya, lalo siyang gumagawa ng paraan, 'no, para tayo maging mas matatag, maging mas matibay, 'di ba? Para kung ano man ang dumating pa sa ating suliranin, 'di ba? Yun ay atin ng kakayanin, 'no? Pagtatagumpayan natin yun dahil pinalakas na tayo ng Diyos, dahil kasama natin ang Diyos. Kaya magtatagumpay tayo, 'di ba? Huwag natin sisihin ang Diyos. Tayo ay lagi lang manalangin at ibigay na natin sa Kanya. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Yun ang Kanyang gusto, magtiwala tayo, lumapit tayo, taos puso tayo lumapit at manalangin sa Kanya, ibigay natin ang lahat at siya na ang bahala. Ibigay natin yung buong tiwala natin, buong buhay, ibigay natin sa ating Diyos, no? Dahil siya ang ating Diyos, siya rin ang tutulong sa atin. Walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin lahat, siya ay makapangyarihan. Basta ibigay natin yung buong tiwala natin sa Kanya, buong pagmamahal. Yun ang ating gawin, sa araw o oras na dumaranas tayo ng paghihirap, kalungkutan o kagutuman man, no? Ilapit natin yun sa Kanya. Tuturuan niya tayo. Liliwanagin niya ang ating puso't isipan upang makita natin kung bakit ba ganun na nangyari sa atin, no? Bibigyan niya tayo ng liwanag, tapos bibigyan niya tayo ng lakas para ayusin natin ang lahat. Para pagtagumpayan natin ang lahat, sasamahan niya tayo, no? At samahan niyo ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Hallelujah, Lord. Ihanda natin ang ating puso't isipan sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama naming nasa langit, Lord, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang makarinig at makapagbasa na naman kami ng iyong mga makapangyarihang salita. Sa iyong mga salita na nagbibigay buhay sa amin, nagpapatatag sa aming pananampalataya, nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng maraming kaalaman at karunungan sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa iyong mga salitang bigay para sa amin, O God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, sa iyong mga salita kami aasa at magtitiwala, O God. Dahil ikaw ang aming Diyos, O God, buong puso kaming magtitiwala sa iyo. Na sa lahat ng aming nararanasan ngayon, O God, hindi mo kami pababayaan, kami itutulungan mo na magtagumpay dahil kami sasamahan mo, O God. Sa mga oras na to, we claim it, Father God. We claim it, Father God, na pagtatagumpayin mo ang bawat isa sa amin. Dahil kasama ka na namin sa aming buhay. Simula sa mga oras na to, O God, hanggang sa huling buhay namin, Lord. Hindi kami aalis, Lord. Sasama kami sa iyo. Ikaw lamang ang aming lalapitan, O God. Salamat, Lord, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang maisip namin ito, Lord. Upang malaman namin ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga ginawa nung araw para sa amin, O God. Hanggang ngayon, Father God, alam namin na hindi mo kami pababayaan at nakikinig ka palagi sa aming mga kahilingan, sa aming mga panalangin sa iyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Alam ko po ang lahat ng tao, lalong-lalo na ang mga presidente, Lord. Ang presidente Duterte namin, Lord. Alam ko po na sila'y lumalapit din sa iyo at humihingi ng tulong, O God, at gabay. Ganon din ang lahat, Lord. Pababa sa mayor namin, aming mayora, Lord, ay humihingi rin ng inyong gabay, O God. At ang lahat ng tao, kami mga simpleng mamamayan, Father God, ay totoong lumalapit sa iyo, Lord. Samahan mo kami at pagpabayaan, Lord. Pabantayan mo aming mga tahanan lugar, aming bansang Pilipinas at ang buong mundo sa iyong mga libo-libong anghel, O God, upang kalabanin ang gawa ng kaaway, O God. Upang kalabanin ang gawa ng masama, upang maging maayos ang aming mundo, maging matagumpay, maging masaya ng muli, maging maayos, masagana at tagumpay na muli, O God, ang buong Pilipinas, O God, at ang buong mundo. Salamat, Lord, dahil alam ko nakikinig ka sa aming panalangin. Dahil alam namin na kasama ka namin, O God. Salamat, Lord, sa katagumpayan na ipagkakaloob mo sa aming lahat, O God. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Again, Lord, please always bless us all and guide us all, Father God. Ilayo mo kami lahat, O God. Kami lahat, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Aming Presidente Duterte, Lord. Aming Mayora Arlene, O God. Ang buong mundo, Lord. Ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God.
Huwag mo kaming pabayaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, pinupuri ka namin palagi, Lord. Sinasamba ka namin palagi, Lord. Dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ang aking panalangin. Tandaan, lahat ng mananalangin ay tagumpay na, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po sa pagsama nyo na naman sa aking Bible reading, sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Marami na naman tayong natutunan, nabuksan na naman ng ating puso't isipan, at marami tayong nalaman na naman at dapat gawin, no, na sinasabi sa atin ng Diyos. Nalakasan natin ang ating loob, no, na ang buong tiwala ibigay natin sa Kanya. Mabuhay po tayong lahat. Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po at ang aking mga videos at click nyo na rin po yung notification bell po para updated po kayo sa mga i-upload ko pang videos. Salamat pong muli, maraming salamat sa lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.